Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo Sagittarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan mo palagi na wala sa baraha ang iyong destiny, nasa sayo pa rin ang huling halakhak. So, ganun yun, no? May mga model or mga unclear thinking ka, no? Sagittarius. Sa iba sa inyo is maaaring magkakaroon ng mga paglilinis ng mga bagay-bagay. Yan, maaaring may mga ilelet ko ka na, mag-cleansing ka, maglilinis ka ng bahay, maglilinis ka ng kwarto, may mga aayusin o need na ayusin kasi hindi yung unclear thinking sa iba. Maaaring may mga gusot o mga gulo or mga mess. In English mo lang ate. Na kailangan ayusin, linisin, asikasuhin, ganyan. May mga walang katiyakan din sa iba, no? Oy, good luck is in yours. Announcement, maaring may mga good announcement, may mga good opportunity, new opportunity, or there's a path coming sa buhay mo. Kung ano mga announcement to, pwede yung announcement with comes sa pera, pwedeng celebration, or any announcement. There's an announcement situation. Kung announcement, kasi andito si good luck, pwedeng good announcement ito, no? Sa iba sa inyo. Ay, patay tayo dyan. Wish will not be granted. Hindi lahat is mag-grant. Siyempre, natural yun, no? Eh di, sana all, if ever na gano'n. May mga wish na hindi na-granted or hindi mag-grant. Pero second half, ang nakikita ko sa'yo dito, siguro halimbawa, gusto mong mag-ipon ng 1,000 pesos pero it will not granted. Example ko lang yun. Diba? O kaya gusto ko makausap to, gusto ko maghanap ng trabaho pero it will not granted. Pwedeng ganon. O kaya mga promises situation. Halimbawa, yung karelasyon mo, yung anak mo, yung kapatid mo, ganyan. O kung someone na may nag-promises siya pero hindi nag-grant. Pwedeng ganun. Bibigyan ko lang kayo ng idea para mas alam nyo kung sa kayo papasok, ha? Papasok at ano yun. Romance celebration and party. Baka itong announcement to is related siya sa mga bagay na pwedeng mag-success. Sa mga celebration, birthday, communication, getting together, pwedeng ganun. O may mga parties, o may mga isa-celebrate daw no? Or maaaring makakaramdam ka ng kasiyahan or something kasi andito rin si good luck. Ganyan. Pwedeng pupunta ka sa isang celebration, party, or sa iyong karelasyon man yan. There's a romance kasi, Pwedeng sa asawa, boyfriend, pwedeng a person who's connected sa'yo na magkakaroon ka sa kanya ng disappointment. Ito na nga, si new opportunities, possibilities, and path opening up sa'yo. Diba? Yun yung sabi ko sa'yo, diba kanina? Yan, may mga mag-o-open sa'yo na good luck. Diba sabi ko dito, opportunity rin to. May mga mag-o-open sa'yo. Kaso, o maybe have an idea. Pero nakikita ko dito, if there's an sana wag naman, medyo i-reverse mo to, no? Kasi parang hindi mo siya magagawa. Or pwedeng, ay, next time na lang. Ganyan. Pero may mga magbubukas daw sa'yo. Next time na lang. Ay, next year na lang. Mga ganyan. Maaaring may mga ganong sitwasyon. May mga pagpapaliban na magaganap. Pero may mga darating o mag-open up sa'yo na iyon na ikaka-good luck mo or maaaring mga, kung mag-a-apply ka, maaaring there's a good news, no? So, nakita ko dito, maaaring kaka-celebrate mo yon or maybe may mga achievement happen by the second half. Diba? May mga achievement, parties, happiness happen. Yan, ang nakita ko. May mga, kasi these are also possibilities. Yan, may mga possibilities of new idea, new path. Depende lang sa ito ha, kung pupunta ka dyan. No? Yan ang nakita ko sa ito. Pwede sa romance din, ipasok mo yung romance dyan. You feel something is lacking in your life. Perhaps, love,
money, or gold. Mukhang lahat naman po ito, universe. Joke. Ay naman ate, ang harsh mo sa amin. Hindi naman. Okay, yun na nga yun. Sa iba sa inyo is you are unlucky when it comes to a love. Siyempre, yung mga goal na hindi na hindi na makapag-iipon. When it comes dito is not well granted kasi nandito yung sitwasyon na maaring iba nga sa inyo is kung nandito si opportunity, ibig sabihin, iba sa inyo is kailangan ng trabaho. Diba? Kung wala kayong trabaho. Pero may path na bubukas. Sa iba sa inyo, disappointment comes to a lovers. Mga connections mo. At may mga goal na hindi pa, kasi andito rin si Brume, no? May mga goal na hindi pa totally na-achieve sa iba sa inyo. Pero if you change your decision making and 1.0 to 2.0 version of you, the good luck is coming. You will be celebrate it. Ibig sabihin. Kasi magbubukas siya o may mga path na nagbubukas sa'yo. Depende na lang to sa'yo kung pupunta ka doon. Kasi kung papasok ka dyan, tama ang daming halaman, di ba? May mga flowers, halaman, meron nga ditong bamboo, o di ba? Alam niyo naman yung bamboo, di ba? Bamboo is lucky, di ba? Kung may ano ka yan sa bahay, malaki yan sa bahay. O di ba? Tapos hindi yung mga ano. Nasa sa'yo na to ha, kasi ayan, may naghihintay na opportunity sa'yo. Love life man yan, or goal, opportunities, ikakabago ng buhay mo. Energy ni Sagittarius. Your energy? Ano po energy niya? This second half. Uy! Ganun. Ganun. Okay, energy. Panalo ah. Energy mo is makakaramdam ka raw ng pagod. Ganyan. Energy mo makakaramdam ka ng pagod, masakit yung katawan mo, masakit yung likod mo, masakit yung kasukasuan mo, masakit yung kalamnan mo. May mga mananakit sa iyo, kumbaga, no? Andito rin yung sitwasyon ng energy mo is nandito ka sa point na parang there's is too much responsibility or bigat na nararamdaman mo by the second half. Parang siguro iba, ganun ang mararamdaman mo. Sa iba naman sa inyo siguro nandun ka sa point, bakit palagi na lang akong gumagawa? Bakit palaging ganito? Bakit palagi ako umitindi? Bakit gano'n? Parang andun ka sa point na yan. No, don't break down. No, huwag kang mag-breakdown sa nakikita ko dito, no? And then also, energy mo rin nga, tulad ng sabi ko kanina, is magkakaroon ka ng mga pagpapaliban sa iba sa inyo, no? Magkakaroon ka ng mga pagpapaliban na isang sitwasyon sa buhay mo, bukas na lang, next week na lang, next month na lang, next year na lang, yan. Kung ano man magpapaliban na yan, doon na nakita ko sa iyo. And then also, ang energy rin ng iba sa inyo ay nandito ka sa point na yung iba is may pagle-let go no? May mga pagle-let go kayo na gagawin sa iba, and then you're creating something new with comes sa sarili mo kasi andun ka sa point na may tatapusin ka o may nagtapos o may mga aayusin kang mga bagay, ganyan. May paglipat ako nakikita sa'yo. Siguro yung mga lilipat ka kasi andito rin si Artway, ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero alam mo, yung sa iba sa inyo, kapag nangyari daw ito, mas magiging komportable yung buhay mo. Hindi ko naman sinabi na lumayas kayo sa meron kayo. It's up to you yan, ha? Yun lang nakikita ko dito. May ano kayo? Lakad? May travel? Malayo o malapit? There's a travel, ano? Maybe you're thinking about traveling. Tingnan natin ang parating sa'yo. Anong parating kay Sagittarius? May travel eh. May mga tatapusin ka raw. Also dito may mga tatapusin ka. Yan, may mga mag-end na cycle ng buhay mo. May mga ayusin, tatapusin, babaguhin. May mga ganun ako nakikita sa'yo. Actually, andito talaga siya, oh. May mga magbubukas sa'yo, eh. Idea, opportunities, mga bagong pintuan magbubukas sa'yo.
Parating po kay Sagittarius. Uy, ang ganda oh. Ano po yung parating? Paka-explain niyo po ito. Okay, parating sa iyo. Sa iba sa inyo, may mga makikita-kita na mga dating kakilala. Yan. Pwedeng kapatid mo, pwedeng kaibigan mo, pwedeng kasama mo sa trabaho, pwedeng karelasyon mo. Magkakaroon ka ng gano'n. Meron din ako nakikita na parating sa'yo. Yun nga, may tao na may tao ditong bitter sa'yo. Pwedeng ikaw yung bitter o siya yung magiging bitter sa'yo. Yan ang parating sa'yo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng kaibigan mo, pwedeng magulang mo, biyanan mo. Basta may taong bitter. O sino man siya. Sana hindi ikaw. No? Yeah, may taong magiging bitter. Sa iba sa inyo is makakaramdam ka na something bullying or there's a sadness situation. Ako nakikita na parating sa'yo. Baka sana wag kang mabully. No? Mga impacto sila. Nakagalit si ate. Okay, yun. And then, syempre, is makaka-receive ka raw ng payo or pagpapayo sa isang tao na either same age or mas may edad siya sa'yo. Pero ano siya magaling siya magpayo. Itong taon na to. Ano siya, oo. Kasi they care. Itong taon na to, they care, aware siya sa feelings, magbibigay ng advice ito sa'yo, sincere at malalahanin itong taon na to. Mahusay ito makitungo itong tao na to, no? Wise and respectful itong tao na ito. Kasi magaling itong tao na to heal a situation or to heal yung isang tao. Kumbaga siguro sa mga salita niya, ganyan, naiibsan yung mga lungkot, natatauhan, pwedeng ganun, kasi magaling siya. No, emotionally trusted, emotionally matured itong tao na to. Sa nakikita ko ito. Iba dito, babae o lalaki. Vice versa kasi no? Kasi dalawa yung tao nakikita ko ito Makaka-receive ka daw noon. And then also, ikaw ito sa kanya or siya sa'yo ha. And also parating sa'yo, may mga celebration nga, tulad ng sabi ko kanina, hindi ko nasasabihin yun, di ba? May mga celebration, lakad, ako nakikita sa'yo, yun. Mag-ingat kayo, kasi parang bumubulong ako no? Binubulungan ko pa kayo. Mag-ingat kayo, kasi iba dito, you are not stable. Ibig sabihin, wala ngang ipon, no? Yung iba, medyo lumalabas kasi yung pera. Mag-ingat din kayo kasi losing something valuable sa'yo. I don't know why, pero there's a losing something valuable. Any valuable things or any valuable situation, yan ba? Losing something valuable sa buhay mo. Yung iba naman sa inyo, pwede kayo mga mahuhulugan ng mga mahalagang bagay, mga gamit. Pwede rin kayong manakawan. Either pera man yan, either idea, madaya, maghoyo, or malinglang, or hoping hindi ma-scam. May mga tension na hindi pa totally nare-resolbahan na ang nakikita ko sa'yo dito, medyo mag-focus ka para mag-heal or para maayos yung mga bagay na yon sa iba, if ever na meron pa. Tingnan natin, stagnant ka, no? May taong, makasarili, selfish. May taong magiging cold, ikaw magiging cold with someone who's connected sa'yo or siya ang magiging cold sa'yo. Kasi there's a cold person. Ako na nakikita, makakaramdam ka rin daw ng katamaran. Or siguro pagod or katamaran, ganyan. Tingnan natin. Dapat iwasan. Kasi naman nakakatamad naman talaga, di ba? Tinuruan ko pa kayo ng kagagahan no? Dapat iwasan.
Thank you po. Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka makapag-umpisa ng bagong simula sa buhay mo. Umpisa na, simula pa. Ano ba yan, ate? Yan. Iwasan mo yun, ano. And then also, iwasan mo yung lungkot, syempre. Yung ma-feeling lost, ganyan. Ma-disconnect ka sa mga bagay na gusto mong tahakin sa buhay mo. Yung, kung may mga bagay na gusto mo hanapin mo, ganyan. Kung magkatanongin mo muna yung sarili mo, ano ba yung gusto ko sa buhay ko to fulfill? Ano ba yung gusto ko to be happiness? And ano ba yung ikaka-joy ko? Ganyan. Tanongin mo rin yung sarili mo, sinasabi dito. And then, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit in any situations in life. Sa lahat yan. No? And then, iwasan mo yung mga, is not to withdraw yung mga bagay na pwede namang i-withdraw na o alisin na in life. Tulad ng sabi ko kanina, cutting off. Iwasan mo yung magdedesisyon ka in a situation na parang wala rin naman patutunguhan, tapos hindi rin naman pala magaganap. O hindi rin naman siya ma-actionan. Diba? Ba't ka pa nag-isip? Isip-isip lang, puro isip lang, pero walang action, ganyan, no? Siyempre, you need to focus. Sabi ko nga kanina, di ba, you need to focus to your dreams. And then, iwasan mo yung hindi mo pag-isipan, pag-aralan, siyasatin, yung mga bagay-bagay, no? Sa buhay mo. Kung kailangan aralin, kung kailangan pag-isipan, kung kailangan mag-research, kung kailangan ganito, ganyan, kung kailangan mag-isipan ng mga new idea, or you need to be idealism in life, gawin mo, diba? Yun, ang kinakailangan. Yan, iwasan mo yung malack of idea ka, malack of plano ka, dyan, and syempre, is not to depends yourself in a situation na para sa'yo is alam mo na ikaw yung tama. Pero, don't compete. Diba? Huwag ka na makipagtalo if ever na gano'n. Pero, if you are in a right path, at tama naman ikaw, depende mo na lang. Kasi may mga tao kasi na hindi marunong mag-accept ng mga sinasabi ng ibang tao. Diba? Iwasan mo yung being a paranoid. Lagi ko na nakikita sa iyo yun eh. No? Kasi minsan paranoid ka rin. Joke. Sabi, ate, ikaw minsan may pagka-paranoid din kaya. Don't be paranoid, o yung mga taong paranoid, mga taong huwag ka mang-insulto, o yung mga taong mahilig mang-insulto, yung mga sarcastic tao, huwag ka maging sarcastic din, ganyan. Yung mga tao na rude, yan, iniwas ka dyan, sa nakita ko dito, or being a rude, tsaka too much emotions, no? Ang nakita ko dito, iniwasan mo yun. Yung mga gulo, away, galit, puot, conflict, pagtataas ng ego in a wrong way. Ayan. Tingnan natin. Parang ikaw lahat yung nabanggit ko. Joke. Yan naman ako, ate. Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito ang love ni Sagittarius. Pero second, para ako nagbibingo, ha. Mukhang pwede rin ako dun, ha. Announcer, ganyan. Mga bingo-bingo announcer, mga ano ba yan? Ano pa talaga papasukin mo, ate? When it comes sa love, Oh. Okay. When it comes sa love, kung kayo is singleness. Kung kayo is single. Ate, single. Teka lang. May bumubulong sa tenga ko, ha. May tao, ay, ganun, universe. May tao daw na dati mo nang kakilala. May taong dati mo nang kakilala na magkakaroon kayo ng connection. Kasi ang nakita ko to, gusto niya ng union sa'yo, or gusto niya ng connection uli. Gusto kanya kausapin. Kasi andito yung day manifesting you. Kilala mo na siya eh. Sa mga single, pwedeng kasama mo siya sa trabaho, or pwedeng, basta or friend to a friend, pwedeng ganon, ang nakikita ko dito. Pero matagal mo na siyang kilala, itong taon na to. As in. Yun. May taong sa mga single dyan. Kung kayo is
separated nitong tao na to. Kasi nagkaroon talaga ng conflict when it comes sa relasyon, ano? Yan, nagkaroon ng conflict, ibinigay mo full of support, ibinigay mo sa kanya, inintindi mo siya, handin yung love mo sa kanya. Pero ang nakikita ko kasi dito is want to connect itong tao na to. Gusto niya pa rin ng open communication sa'yo, want to commit, gusto pa rin niya ng connection, o gusto niya pa rin ng partnership. Gusto niya makapag-usap sa'yo, itong tao na to, kasi I want peace, sabi niya, kasi hindi yung still care and still value itong tao na to, no? Pero, ang vice versa tayo, no pointed name, no pointed name, kasi wala pangalan mo dito. Kaso, hando siya sa point na alam mo, either ikaw ito or siya, takot siya when it comes to a confrontation. Yun na nakikita ko. Pero, ang nakita ko sa kanya, yun na nasa isip niya. Nagiging on and off yung action niya dito. Pero, gusto niya ng connection sa yung muli itong taon na to. Kumbaga nandun sa point na nagkakaroon siya ng doubt. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Mag-action ba ako or hindi? Stay na lang ba ako? Ganyan. Parang nandun siya sa point na yun, no? Nagdadalawang isip siya. Yun. Kung kayo naman is in relationship nitong tao nito, kung kayo hindi nagkaintindihan o nagkagulo o nag-away o nagkaroon ng mga misunderstanding, is muli kayong magkakaroon kayo ng pagbabati nitong tao na to. Magkakaroon uli ng pagkakaintindihan or magkakaroon ng pagkakasundo. Yan, ang nakikita ko sa inyo. Kung nagkaroon ng mga gulo, hindi pagkaunawaan. Isa kasi sa inyo medyo mataas yung ego, no? Andun din yung isa sa inyo na kapag yung madali kasing mairita yung isa in this relationship, madaling mairita, ganyan. Madaling magtampo, yan ang nakikita ko dito. Pero handin yung connection muli na sa inyong dalawa. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money na Sagittarius? Sa mga magkakarelasyon yan So, iba sa inyo, syempre, alam mo naman na hindi maaalis yun na may third party talaga sa iba. Kumbaga, maaari itong taon nito is back and forth, in and out, or sala sa init, sala sa lamig, pwedeng ganun, di ba? Kung titingnan ko dito sa card, yung isa talaga nagbibigay siya ng love at saka very supportive siya sa karelasyon niya. Yun na nakita ko in this relationship. Pwedeng ikaw sa kanya, pwedeng siya sa iyo. Vice versa. Sana equal, ano? Tingnan natin. Money po ni Sagittarius. This second half, November. When it comes sa money mo, naku po, mahirap ata ang money mo. No? Medyo mahirap. May mga hardship situation pagdating sa pera, sa nakikita ko dito. Siyempre, handun pa rin yung pag-iisip, when it comes sa money. Ang nakikita ko sa'yo dito. Pero sabi dito, you have a knowledge para sa pagpapasya to start, kasi andito rin si Pate, to start a new situations in life, ang sabi dito. Kasi ikaw lang daw makaka-survive ng sarili mo. Yes, may mga financial problem yung iba. Ang nakikita ko dito, siguro, hindi siya kasi ganun nagsasaks. Hindi ko naman sinasabi na walang-wala yung iba. Ang nakikita ko kasi dito is, may hardship pagdating sa pera. Sa pera, sa trabaho, ganun na nakikita ko dito. Kumbaga, small excitement. Oo, yes. Small excitement yung nangyayari sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May mga iniilusyon ka, dreaming. Pero may mga may mga instant opportunities, ideas, ako na nakikita na parating sa'yo. Mga bago to. Magkakaroon ka ng pagpupunlang muli. Or meron kang gagawin na ipa-progress or need to progress. Yun na nakita ko. May mga bagay ka doon na i-analyze pagdating sa opportunity or sa pera mo or sa meron ka sa ngayon. Kasi darating yung
panahon o darating yung kasaganaan na magaganap pag ito ay ginawa mo. Sabi dito sa bagong pagtahak ng iyong direksyon sa buhay, magkakaroon ng pagpupulong muli. Darating ang panahon by the October or by the 10 days, 10 weeks, 10 months or by October of next year, magkakaroon ng malaking kasaganaan sa buhay mo. Boom! Sabay boom no? Pero magkakaroon kayo ng choices sa buhay. Yun ang sabi. Kasi iba din sa inyo, is tatahak kayo ng bagong direction. Pero sa pagtahak na yun, magiging maganda ang papasukin mo. Advice. The Emperor. Okay. When it may mga ano dito, no? Meron kayong mga, alam mo kayo yung tao na kahit na nagkakaroon kayo ng anxiety, worrying, stress, situation, pilit kang nagpapakatatag at nagpapaka-strong, no? Yun ang pinapakita mo sa akin, sweet come in this energy sa iba sa inyo. Parang wala ka rin pakialam minsan. Alam mo yung, you feel, parang hindi ka nila, siguro hindi nila napapansin na parang may pinagdadaanan ka kasi you always, aware dun sa bagay na yun, no? Yung iba sa inyo. Pili ka nagpapakatatag in your energy. Dito, may mga bagay na nalilito ka, nagkakaroon ng mga delay situation, pero alam mo, sabi dito is, alam mo daw paano, hindi mo na to advice message, hindi pa to, nakikita ko lang. Alam mo daw paano mo yung katotohanan kung paano harapin ang isang malaking desisyon sa buhay mo. Sabi dito. parang nakikita mo. Alam mo sa sarili mo ano yung katotohanan. Kumbaga, sinasabi na you need to use your wisdom to clarity yung mga bagay na dapat i-clarity, pagpasyahan, fokusan. Also, discipline is needed. Okay. What comes to advice? Mag-focus ka daw sa sarili mo. Kung may mga time na medyo napapagod ka na, nagkakaroon ka ng anxiety, ganyan, or stress, it's time to relax, kailangan mo ng mental peace, relief, meditate, or mag-recharge ka, no? Or take a rest, sabi dito, para mabawi mo yung energy mo, no? And syempre, focus. Tandaan mo, you are the authority of your life. Nobody can decide pagdating sa mga bagay sa sarili mo, kundi ikaw lang. Don't control o wag kang magpa-control sa ibang tao. You need to control yourself. Diba? And gamitin mo yung knowledge, wisdom, karunungan, tagalogin ko na nga, karunungan mo. No? Magkaroon ka daw ng logic organized, ka sa sarili mo, magkaroon ka ng instruction sa sarili mo, be a leader to yourself, sinasabi rin dito, focus to structure, to reveal yourself, sabi rin dito, think to the future, may mga bagay na kailangan mo nang harapin, no? Yung mga takot o decisions making, harapin mo, is a time to use your mind and intellect. If you want to crossroad, go ahead. The painful choices in life, mahirap, it's painful, pero may mga bagay na need mong harapin. Need mong mag-choose. Need mong mag-decide. No? I-pursue mo yung mga ideas mo. Need to pursue to a new journey in life or to start a new beginning in life. Yun ang sinasabi dito. Kasi merong malaking pagpapasya na dapat mong gawin o dapat mong desisyonan sa buhay. No, whatever holding you back na sa nakaraan, this is a time to let it go, letting behind, and then accept all the lesson, no? Mukhang iba dito hindi pa nakakaroon ng lesson. And syempre, cutting off. May mga bagay na need to cut off, may mga bagay na kailangang i-let go or moving forward.
mayroon ako nakikitang departure sa'yo, malapit man o malapit, pero may departure o may travel nga. Release all the baggage, ang sinasabi rin. Be wiser and be stronger. Kailangan na ng process, tumubing doon sa process na nangyayari or mangyayari sa iba na magmumove ka ata. May sinabi ganun. O maaring sa iba nangyari na or sa iba is mangyayari pa lang. Yan. May moving situation kasi ako na nakita sa'yo. Parang there's a moving from a difficult situation. Parang ganun. Ako nakita. Parang you feel tired dun sa sitwasyon na yun eh. Or makakaramdam ka ng tired situation by the second half para mapapagod ka. Parang lumabas siya dito, no? Yun na nakikita ko. Arigato namaste, God bless.